Buti na lang hindi nabagok yung ulo niya. Muntik nang mabagok yung ulo niya. Buti na lang naalsa pa niya yung ulo niya. Nilabas ko kasi yung duyan guys kasi ayaw na sa yung maliit ba. Ayaw na niya magduyan. Gusto niya lang sa kutso na siya matutulog. So ayan, kaya hindi masayang nilagay ko sa labas. Diyan sana siya sa harapan nilagay ko kaso hindi magkasya yung tali ba. Kaya doon nilipat namin sa kabilang side. Doon pala sa bintana yung guys, yung tali, marupok ba. Hindi ko na check yung sa kabilang side ng ng talian. Wag na pala kaya okay lang yun kasi nga malaki man yung tali guys. Ayan yung nasa bintana. Kaya yung kabilang side lang doon sa sa poste ko lang tine-check at saka ang tali na nilagay ko yung yung wire na pang yung pang sa kuryente ata yan. Hindi ko talaga na-check yung sa bintana kasi akala ko ang laki ng yung kulay blue na nakabitay yan yung tali na malaki. Yun pala may nakabitay pala yung nasa yung parang pinakalas na bitay yan pala yung marupok. Tsaka pagka guys, pagkatapos ko mag-install sa duyan, ayang kuya nagduyan-duyan na lang hindi siya yung nabago kasi mabigat yan eh. Ayan, tinatanong ko naman yung pangalawa na masakit ba yung ulo niya. Okay lang daw, wala namang nangyari sa kanya na yung walang masakit sa kanya. Okay na siya guys, okay siya ngayon. Kaya yan, pinapatuloy kong ini-install yung duyan. Para may malibangan sila guys ba kasi hindi ko yan sila pinapagala na sa labas ng gate guys kasi hindi ako mapakali pag nasa labas sila. Gusto ko nandito sila sa loob lang ng bahay. Nakikita ko sila palagi. Natakot ako pag maglabas sila doon sa guys, sa kalsada. Hindi ko alam kung ano yung mangyayari sa kanila doon. Gusto ko talaga yung nandito lang sila sa bahay ba. Sila lang yung naglalaro. Para safety din sila. Ayan na siya guys, nagtatry siya, pinatry niya ko yung duyan sa kanya, kukunin pa niya yung maliit dyan. So akala ko okay talaga yung tali, hindi ko na malayan, dinodouble check ko yung yung tali na sa duyan, pero yung tali na doon nakadikit sa bintana, yun ang hindi ko na check buti na lang talaga hindi pa nagduyan yung maliit. Ayan nilagay na niya yung maliit. Magduduyan yan silang dalawa kasi nga hindi ko iniisip na mapuputol yung sa kabila kasi ang laki ng ang laki ng tali. Ayan siya yan. Ayan yan na yung pangalawa ko. Ayan na yung makulit. So dyan siya nagtatry guys. Dyan sa banda mahuhulog. Ayan. Ayan, paulit-ulit kong tinicheck yung sa kabila, yung sa doon sa may haligi. Kasi akala ko talaga safety yung nasa bintana. Malay ko ba kung mapurok na pala yung yung pinakadulo ng tali. So ayan, sinasabihan ko pa siya diyan na hindi maglikot para hindi siya mahulog. Iniisip ko mahulog siya, hindi yung duyan na matanggal yung tali. So ayan, nilalagay ko pa yung maliit kasi nga hindi ko iniisip na mahulog silang dalawa dyan, maputol yung tali ba na. Yun. Puti talaga, naalsa niya yung ulo niya. Ayun. Pero wala talaga, okay, safe na safe siya dyan, walang nangyari sa kanya na masama dyan sa na yan, pangyayari na yan. Ayan, okay pa siya naglalakad. Tinatawag niya namin yung kuya niya para ayusin ko ulit yung yung duyan. Guys, okay na. Ayan, makakapaglaro na sila ng matiwasay dyan na walang pangamba na maputol yung tali. Ayan. Ayan.
Sharo, maputol pa yan na lagi kong hinila-hila para ano talaga. Safe na po sila dyan. Pero babantayan ko pa rin kapag magduyan sila para ma-monitor ko yung ano nila, baka mabagsak yung ano ba, mahulog dyan sa duyan. Pero yung maliit, hindi ko naman yan pinapaduyan dyan guys. Yan lang yung kuya tsaka yung pangalawa. Para may libangan sila guys ba. Kasi yung ano nila, nagbabasketball yan sila dyan. Pero yung bola nila, na ano, na flat. Kaya natusok yung bola sa ano guys, lansang. Kaya hinanapan ko sila ng ano, panibagong laruan ba. Kaya bibili pa kami ng bola.